Hey guys, I'm back. My name is Chai and we're here now again. Today I'm going to talk about the common tips on how to get here or on how to work abroad, live and work abroad. Well, definitely hindi madali yung pagiging abroad, no? Like, iniisip ng ibang tao na dahil abroad ka or nagtatrabaho ka sa ibang bansa, iniisip ng iba na, oh, mayaman si ano, mapera ito. Madalas sinasabi yan sa atin sa Pilipinas na pagka nag-abroad ka, marami kang pera, masaya ang buhay, mas madali sa iyong makabili ng kung ano-ano kasi dahil sinasabi nila abroad ka. Well, masarap pakinggan ang salitang abroad, honestly. Pero, pag na-try na, hindi pala siya ganun kadali. Hindi pala siya ganun as ka-easy sa iniisip ng ibang tao. Ang iba naman, pag nag-abroad, malaki naman ang pinapadala sa kanila, sa pamilya nila. Then, bakit sa kanya? Kasi, ini-expect kasi nating lahat na kapag dahil abroad ka, malaki talaga ang kikitain mo. Well, may konting diferensya lamang sa kinikita mo sa Pilipinas sa nag-abroad. Now, nung naranasan ko na, so mali pala. Hindi ka talaga dapat pala mag-expect na ganun kadali, ganun kasarap, na kapag abroad ka. Though, oo, merong konting-konting kaya mo, pero kung iniisip mo na may pamilya ka sa Pilipinas, may sinusuportahan ka, so hindi talaga ganon kadali ang pagiging abroad. So, maliban na lang sa mga talagang stable na sila sa kanilang trabaho. So now, today I'm going to talk about the common tips. So kung gusto niyo talagang mag-work abroad, kailangan talaga yung desidido ka, buo yung loob mo, talagang lakas ng loob, at saka kailangan mo rin talagang magtiis, kung kaya mong magtiis. May higit sa lahat talaga yung kailangan mong magtiis. Well, the first one is yung choice. Kung gusto mo talaga magtrabaho abroad, yung first choice is aling bansa ka pupunta, kung anong trabaho ang papasukan mo na kaya mo, and kailangan yung pupuntahan mo, yung environment, yung magiging employer mo, kasi may mga choices naman pwede kang mag-tourist, tapos doon mo na lang ipaprocess yung papers mo. Ang iba naman hired from Philippines, tapos kadalasan naman sa nangyayari kasi pag hired from Philippines is mali yung work na napapasukan mo. So like for example, nag-apply ka sa Philippines ng ganitong trabaho, pagdating naman doon, iba yung work na mapapasukan mo. So ang iba kasi dami lang. So ang iba naman, nagtutourist na lang sila at doon sila naghahanap ng work. At doon na lang din sila nagpa-process ng kanilang working permit and visas. Then, make sure na yung pupuntahan nyo talaga ay okay. Okay na okay. Then, mag-research kayo about sa country or about sa culture nila. Kasi mahirap nang susulong ka sa giyera na wala kang panlaban. Okay? So, number 2, kapag ikay nag-tourist or talagang gumora ka na sa ibang bansa para maghanap ng work, make sure you have to know your rights and understand the visa requirements. Yun ang pinaka-importanting bagay na kailangan mo talagang alamin. Tuklasin mo ang hiwaga ng pagiging abroad. No, I'm just joking. Kapag nasa ibang bansa ka na, magtanong-tanong ka kung anong pwede mong gawin. Tapos pag nakahanap ka ng trabaho, like for example here sa Dubai,
pag nakahanap ka na ng trabaho, automatically, ipaprocess nila yung working permit mo or working visa para yung status ng visa mo na as tourist, mapapalitan into working din. Before, after pag nag-grant na yung visa mo, pwede ka nang mag-work, nag-e-exit sa mga places na pwede kang mag-exit. Tapos babalik agad dito. But, ang pagkakaalam ko ngayon dito sa UAE, pwede ka nang magstay habang hinintay mo visa mo na wala ng exit. Kasi dati dagdag gastos lang pag nag-e-exit pa. Tapos ang iba, tagal pa yung pag-release ng visa. So, kailangan mong alamin yung mga bagay-bagay na ano ang karapatan mo bilang isang expat or bilang isang turista. So, isa sa mga bagay na nangyayari kasi dito sa UAE, yung na-expire na yung tourist visa nila or visit visa nila, then wala silang hanap na trabaho. Ang nangyayari, hindi sila nakapag-extend, walang tumulong, naging TNT. So, mahirap pagka naging TNT ka dahil pag nahuli ka, wala ka talagang mabibitbit kahit ni limanduling sa pag-uwi mo sa bansa. Kahit damit yung suot mo lang na nahuli ka, yun lang din talaga ang magiging suot mo hanggang sa pag-uwi mo sa Pilipinas. So, kailangan mo talagang maintindihan ang bawat mga dokumento. Napaka-importanting bagay po yan. So, kailangan alamin. Number 3, mahalaga din to na malaman ng iba na pag on time na nandun ka na sa bansa na gusto mo pagtrabahuan is you have to embrace the culture. Yakapin mo ang kanilang kultura sa Tagalog. Well, dito sa Middle East, kapag syempre iba na yung kultura na nandito ka, iba din yung kultura na meron tayo sa Pilipinas. Kasi open naman tayo sa Pilipinas, kahit anong gusto mong gawin sa buhay mo. Wala namang, though may mga bawal, huwag ka lang lumabag sa mga batas. Dito naman, madali lang naman pag sumunod ka sa mga batas nila. Pero you have to embrace their culture too. Because, sa Arabs kasi, dito sa country nila, maraming bawal, maraming hindi allowed. May mga allowed na, though, pwede naman. Pero, pinaka-importante talaga, ma-embrace mo yung culture nila kasi habang nandito ka, kasi iba yung culture na kinagisnan mo at na kinalakihan mo at yung culture na meron dito sa bansa na pinagtatrabahuan mo, mas madaling makikipag-deal sa tao na hindi mo kalahi. Kasi pag nasa ibang bansa ka, different nationality ang makakasalamuha mo or different nationality ang makakatrabaho mo. So, mahalaga na matututunan mo or talagang tututunan mo kung anong culture na meron sila para mas madali kayong magkaka-bond. So, number 4, you have to stay safe. So, kailangan mo talagang mamuhay na safe. Kailangan i-make sure mo yung place na titirhan mo, yung place na, lalo na yung place na pagtatrabahuan mo. So, maging mapagmatsyag ka. Pinaka-importante din sa lahat yung alamin mo ang mga detalye ng bawat gagawin mo at saka yung place kung saan ka din nakatira. Mahalagang bagay ang pagiging safe pag nasa ibang bansa ka. So, while you're working and living abroad, you have to stay safe. You have to obey their laws. Kailangan maging open-minded ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Yung pagiging flexible mo, at hanggat maaari, lawakan natin yung ating pang-uunawa. Kasi alam ko naman na tayong mga Pilipino ay mas malawak yung pag-uunawa. So, para maiwasan yung risk sa buhay mo na while nasa ibang bansa ka, kailangan talagang
maging flexible ka, tsaka maging versatile. So, para saan pa nga ba't magtatagal ka din naman matututunan mo din kung paano paano mamuhay sa ibang bansa. So, tip number 5, the last thing is mag-ipon. Always save money. So, hanggat maaari, matuto tayong mag-ipon. Kasi hindi habang buhay abroad ka, hindi habang buhay ganito ka na lang. So, isa sa mahalagang bagay na kailangang mag-ipon ka talaga. Hanggat maaari, gawin natin itong habit. Well, I'm not saying na huwag ka namang padala ng pera sa pamilya mo at ipunin mo lang, no? Like, kahit man lang konti, magtabi ka ng para sa iyo. Maglaan ka ng para sa iyo. Kasi, ang luho, ayan lang yung luho. Para saan pa nga ba't makakabili ka din yan? Kasi, kadalasan, huwag kayong magalit guys ha. Kadalasan kasi na nangyayari na pag nasa dito sa bansa na, pag abroad ka, I mean, ano ba itong mga sinasabi ko? Kasi pag abroad ka, most Filipino kasi na hindi nag-iipon, sa mga nakakilala ko na hindi nag-iipon din, ano ba yan? Hindi muna ako uuwi kasi wala pa akong ipon, padala ako ng padala. Huwag niyo po isisi yung pagiging lagi ka nagpapadala sa Pilipinas. Kasi nandun na po tayo. Lagi po tayo nagpapadala sa Pilipinas. Pero, kailangan mo ding mag-save para sa sarili mo. Magtabi ka din na para sa sarili mo. Kasi, pag ayaw mo na mag-abroad, gusto mo na mag-for good sa Pilipinas, sa bansa natin, so at least may ipon ka. Hindi ka uuwi na walang-wala. So, hindi masasayang yung paghihirap at pagtitiis mo dito sa ibang bansa. So, maging wise ka din at ugaliing mag-ipon, ugaliing mag-save. Kahit konti, may tabi ka lang, hindi mo lang mamamalayan na talagang ganito na pala yung naiipon mo. So, yun pa yung mga may papayo ko for now. Thank you po sa pakikinig. I hope you enjoyed this video and please subscribe and kung nagustuhan niyo po yung mga tips ko, just make it a thumbs up. So, hopefully guys, mag-subscribe po kayo. Please. Kailangan ko po ng subscribers. And see you in the next video. Bye!